Hello po, good day! So, life update. So, sa awa ng Diyos, nakarating kami ng safe here at Florida, USA. So, I just want to share our journey with my three kids. Our journey from Siargao to Florida. So, yung una kong ikwento is yung journey namin from Siargao to Manila. So, our flight was last December 8, 2023. Mga 12 yung dapat flight namin, 12:50. So around 10, nagpe-prepare na kami at papunta na kami sa airport. So pagdating namin sa airport, nag-check-in po kami agad, tsaka lumabas ulit after ng check-in. So maaga kaming nakapunta dyan, around 10:30 kasi wala po kaming seats na naka-assign kasi promo po yung ginamit namin. So paglabas namin, of course, picture taking, dito sa part na to parang medyo nakakaiyak. Syempre, magpapaalam ka sa pamilya mo at magkikita ka mo is after 5 years. Maraming pwedeng mangyari sa 5 years and sobrang mamimiss ko sila, lalo na yung papa ko at saka yung mga kapatid ko. So, at dahil mga 10 pa to, so usap-usap muna, banding-banding konti. Then, nagpapaalaman sa isa't isa. Then, mga around 12:10, kasi yung namin, yung aming boarding. So, pumunta na po kami sa airport. Naghintay, actually, nag-wait pa po sila dyan, yung pamilya ko, doon sa labas. Kaya lang, na-delayed po yung flight namin. Kaya kung napapansin nyo, pinapakain kami ng noodles, char. As what I have said, dapat 12:50 lang yung aming flight. Pero na-delayed siya kasi kung napapansin nyo, umuulan po siya. So mga around 2:45 pa kami nag-boarding. Imagine 2 hours from our flight na dapat yung oras na yan is nakarating na kami ng Maynila. Around 3:20, nag-take off na po yung plane from Siargao. And kinakabahan talaga ako dyan. Sorry na, nervyoso po talaga ako pagdating sa mga alon or sa turbulence. So, safe naman na nakapag-take off papunta sa taas at doon talaga sa taas, medyo maalog talaga siya. Kaya yung ginawa ko, kahit hindi dapat sila nagse-cellphone, pinag-cellphone ko talaga yung mga anak ko in purpose para hindi po sila ma-disturb sa alog at hindi po matakot kasi medyo din matatakotin yung mga anak ko. Pero nag-enjoy naman sila, hindi naman sila na-disturb, and so far nga, pati flight attendant, natuwa sa kanila kasi daw wala daw silang pakialam sa turbulence. So tingnan mo itong video na to. Yung flight attendant na nasa likod namin kasi nasa last part kami. As in tuwang-tuwa kay Kisha, palagi niyang kinakausap. So mga around 5:30, dumating na kami ng Maynila at paland na kami dyan. So far naman yung turbulence is parang tumigil lang siya, parang nawala siya half of our travel from Siargao. So, siguro sa Mindanao lang yung sama ng panahon. And doon naman sa Luzon is okay naman yung panahon. So, ayan, naglaland na kami. And medyo kinakabahan din ako kung anong magiging reaksyon ng mga anak ko. And dyan, kinukuha na po namin yung baggage. Gusto ko lang i-share, yung kinakatakutan ko talaga sa travel na to is yung sumakay kami sa escalator kasama yung 3 anak ko. Kasi hindi ko alam kung paano sila buhatin. And so far, yung Terminal 4 namin, yung sa Terminal 4 wala palang escalator. So, okay naman, naraos naman. So, ayan, cargador tayo for this video. Tas kasi nga, I have 4 luggage. And sino naman magbubuhat? Syempre, ako lang. So, lahat yan, kailangan buhatin. Nag-iisa tayo, besh. And thankful naman ako kasi may tumulong sa amin pagdating dyan sa Maynila. Sinundo po kami ng asawa ng kasama ni Liloch, si Sir Rex. At hello, Ma'am Shella. Pinatira kami nila sa Calamba, Laguna. Thank you po, Ma'am, sa lahat ng tulong ninyo.